Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Nagpapasalamat nga kami, tuloy-tuloy pa rin ang operation kasi marami yung mga panghanap buhay dito lang sa Lina. Philex is doing everything to ensure that the integrity of the tailings pond is protected, no? At all times. 4 to 6 photos ako a day. Nakita ko yung ibang friends ko, nagsa-selfie sila. Yung selfie by itself, wala akong problema. Yung too many selfies, which I think is a problem. Dahil sa aksidenteng pagkasira ng tailings pond number 3 ng Padcal Mine ng Philex Mining Corporation noong isang taon, nahikayat ang kumpanya na siguraduhin ang kaligtasan ng kapaligiran sa lugar. Kamakailan, pinasinayaan na nila ang bagong spillway na garantisado raw na kakayanin ang anumang lakas ng bagyo. Ang mga pagbabago sa Padcal Mine at ang pagtanggap dito ng komunidad doon sa ulat na ito. Ang mga nagtataasang pader at bloke-blokeng konkretong ito na matatagpuan sa kabundukan ng Benguet ang maghahanda sa minahan ng Philex Mining sa pagdating ng malalakas na ulan. Ito ang bagong gawang spillway ng Philex na isa sa pinakamalaking operasyon ng pagmimina sa bansa. Sa estrukturang ito dadaan ang tubig na galing sa tailings pond 3 ng kumpanya. Ginawa namin ng spillway para makatulong sa pag-drain ng water, no? Doon sa taas ng tailings pond natin. Yung tailings pond natin kasi sa combination, yan ang humahawak ng tailings, yung residue. Pag na-process namin yung mga bato, doon na pupunta yung residue. Tapos, syempre may tubig yun, lalo na pag umuulan. Sa tailings pond idinideposito ang mga dinurog na bato na pinagkunan ng ginto at tanso. Dumadaan sa mga tubo na tinatawag na penstock ang tubig sa tailings pond papunta sa Balog Creek. Nang tumagas ang tailings pond 3 noong Agosto ng nakaraang taon, labis na naalarma ang mga taong nakatira malapit sa lugar. Pangamba nila na baka may hatid na lason ang tubig mula sa ilog, kaya naapektuhan din pati ang kabuhayan ng mga mangingisda sa lugar. Nauwi ito sa pagtagas ng mga dinurog na bato papunta sa Balog Creek at Agno River. Pero sinigurado naman ng pamunuan ng Philex na malinis at walang toxic chemicals ang tubig na umagos mula sa tailings pond 3. Sa ngayon ay isa na lang sa mga tubong itong gumagana, kaya importante para sa Philex ang gumawa ng bagong pagdadaluyan ng tubig para masigurong ligtas at mas maayos ang operasyon ng kumpanya. 327 million pesos ang nagastos ng Philex sa pagpapagawa ng spillway na ito. Inabot ng 8 buwan ng construction ito. Siniguro na ng Philex na ligtas na at hindi na ito masisira pa. Kahit daw triple pa ng ulan na dala ng bagyong Ondoy ang tumama sa probinsya, kakayanin ng bagong spillway. Nakikita mo very visible ngayon ang pag-agos ng tubig, hindi kagaya sa penstock that it gets into the tunnel and we don't know what happens inside the tunnel. Philex is doing everything to ensure that the integrity of the tailings pond is protected, no? At all times. Matapos ang pagtagas noong August 2012, voluntaryong sinuspende ng Philex ang operasyon nito dulot ng malakas na pag-ulan. Napayagan lang itong mag-operate pansamantala noong Marso para na rin maayos ang mga nasira bago sumabit ulit ang panahon ng tag-ulan. Pero kung hindi pa rin makakapag-operate ang kumpanya, buhay na mahigit 14,000 individual na umaasa sa Philex ang maaapektuhan. Nakausap namin noong 2010 si Jaime Romero. Maginhawa raw ang pamumuhay nila dahil sa suporta ng kumpanya. Libre ang tubig at kuryente, pati ang pagpapaaral sa elementarya. Sa high school naman, 175 pesos lang ang binabayaran ng bawat estudyante dahil subsidized din ito ng Philex. Nagpapasalamat nga kami, tuloy-tuloy pa rin ang operation kasi marami yung mga nag-aaral din talaga na ang parents talaga is ang hanap buhay dito lang sa Lina. Umaasa naman ng Philex na ang pagpapagawa ng 100 milyong pisong estruktura na magsisiguro ng kaligtasan ng mga nasa paligid ng minahan ay magiging patunay na isa itong responsableng kumpanya
Ako si Gerard de la Peña, nag-uulat para sa Reaksyon. Si Manny V. Pangilinan na chairman ng Philex Mining Corporation ay siya ring chairman ng TV5.